Hello mga kamanlalakbay at welcome sa ating discussion today. Previously, napag-usapan natin yung una sa 5 inclinations of human being, yung inclination to the good. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay ang inclination to the knowledge of truth. Likas sa tao ang hangarin na iwaksi ang kamangmangan upang matuto at mabuhay sa pamamagitan ng talinong kaloob ng Diyos for survival. Naalala ko tuloy yung kwento ng aking teacher sa Araling Panlipunan sabay sa high school. Sabi niya na nung unang panahon sa sinaunang kabihasnan, ang mga tao daw ay hindi pa marunong magtanim. Ang ginagawa nila ay naghahanap ng pagkain, at kung may mahanap silang pagkain sa isang lugar at maubos ito, lipat sa kabilang lugar, at kapag naubos na ulit ito, babalik kung saan man sila nanggaling o maghahanap pa ng ibang lugar para makahanap ng makakain. Sa madaling sabi, sila ay palipat-lipat, mga nomadiko. Hanggang sa may nakadiskubre ng kakaiba, nakakatuwa, pero di ko rin alam kung totoo o nagbibiro yung teacher ko. Sinabi niya na noong naubos na daw yung bunga sa puno, sa isang puno, lumipat daw sila sa kabilang dako para doon naman manahan at kumain kasi nandun yung mga bunga ng puno. At nung maubos yun, binalikan nila yung kung saan sila nanggaling. At nakita nila na doon sa dako kung saan sila dumumi ay may mga tumutubong usbong. Nakita ng tao na bakit tumutubo yung may tumutubong halaman o usbong doon sa kanilang dumi. Hanggang sa nagpatuloy yung kanilang usual routine, hanggang sa discover nila na itong tumutubong halaman sa dumi nila ay kaparehas ng mga kinain nilang bunga. Hanggang sa natuto yung mga sinaunang tao na hindi na pala kailangan na magpalipat-lipat pa ng lugar para lang makakain ng bunga ng puno. Ang kailangan mo lang pala ay dumumi ng dumumi para may tumubong puno. Bagamat biro ito o may halong biro, kung totoo man, may halong biro, ang tao ay hindi na kontento sa kanyang kamangmangan. Likas sa tao ang mag-exert ng effort upang iwaksi ang kamangmangan at upang matuto para sa survival na rin. Isang malaking pasalamat ko rin sa Diyos, personally, na pinagkalooban tayo ng talino. Paano kaya kung hindi lang tao ang pinagkalooban ng talino? Paano kaya kung halimbawa lang naman, yung mga buaya rin ay pagkalooban ng Diyos ng talino? Naku po, nakakatakot. Baka isang beses, magulat ka na lang may mag-doorbell sa pinto ninyo. Pagbukas mo, makikita mo, naka-costume ng delivery man, naka-LBC uniform. At kapag nilapitan mo, buaya pala. Okay? Para lang masilo ka at makain ka. Awa ng Diyos, tayo bilang tao ay pinagkalooban ng talino upang malaman ang wasto sa hindi, ang totoo sa hindi totoo. Likas din sa tao ang maghangad ng kaalaman. Ayan ay sikat na what's this? Sikat na notion, dictum ni Aristotle, na likas sa tao ang maghangad ng kaalaman, or man by nature desires to know. Totoo, kasi di katulad ng mga hayop na ang pinapairal ay kanilang pandama. Natural sa animal ang pairalin ng kanilang instinct o pandama. Halimbawa, sa mga pusa, kapag sila ay nagugutom,
gagawa sila ng paraan para mag-hunt ng daga. O kaya naman, kung napanood ninyo yung palabas na Lion King, yung mga hyena doon, hindi ko alam kung anong Tagalog nung hyena. Basta yung mga hyena doon, sinabi na wala daw silang kabusugan. Sila yung mga animal na walang kabusugan. Kakain lang sila na akain. Hindi ito yung pinapairal nila. Wala sila pa alam kung maubos yung masira yung sistema doon sa kaharian ng mga animal. Ang kanila ay mabusog yung kanilang tiyan. Yun, panghayop yun. Kapag ganyan yung sistema ng pag-iisip, o kung isip man, puro pakabig, yan. May pagka sa animal yan. Ang tao ay may kaalaman. Hindi parehas sa iba na ang pinapairal ay yung kanilang instinct lang. Gutom ka, kumain ka. Naiihi ka, umihi ka, ganun lang, hanggang dun lang yung level na yun. Pagkatapos nun, tapos na, matutulog, kasi naantok. Ang tao ay iba. Ang napansin ko nga, mas tao pa ang mga Pilipino. Bakit? Napapansin ko lang, kasi ang Pilipino ay kahit gutom, pag niyaya yan, okay lang, busog pa ako, di ba? We defy the law of animals, kumbaga. Kidding aside, man by nature desires to know. Kung yung una, yung sinabi ko, likas sa tao ang maghangad na iwaksi ang kanyang kamangmangan. Upang matuto at mabuhay for survival. Yung pangalawa, man by nature desires to know. Likas sa tao ang maghangad ng kaalaman. Ito ay medyo mataas na antas. Bakit? Bakit naghahangad ang tao na matuto, na malaman ang katotohanan? Sapagkat una, likas sa tao ang mamangha. Likas sa tao ang mamangha. Yung magtanong ka ng bakit at paano. Yan. Bakit maalat ang tubig dagat? Paano nangyari yun? Itong mga tanong na ito ay maaaring makahanap ng kasagutan sa agham o siyensya sa pamamagitan ng karanasan. Ito ay maaaring karanasan din ng mga hayop. Halimbawa, isang eksperimento na yung daga o yung aso na lang. Yung aso, kapag papatunugin mo yung bell at i-associate mo sa pagkain, na tututo yung aso na yung kapag tutunog yung bell, oras na ng kain yun. Ito ay asimilasyon lang. Hindi ito bunga ng pantas na pag-iisip o rason. Tayo ay namamangha at bunga ng pagkamangha, tayo ay nagtatanong, naghahagilap. Yung mga tanong na bakit at paano ay quest for truth. Ito, medyo iiwasan ko yung mga ibang salita kasi magiging pilosopo na yung ating discussion. What is truth? Pero basically, for the sake of discussion, we say that the thing is true if it corresponds to something real. Ito ang bagay ay tama kung ito ay tumutukoy sa mga bagay na tunay. At iyon sa kabuuan ay katotohanan or truth. Pero minsan mga apatid, yung mga tanong na bakit at paano ay hindi lubusang nasasagot ng agham o ng science. Kasi meron pa rin sa ating kalooban na nagsasabi na hindi tayo kontento sa sinasabi ng siyensya. Sapagkat likas din sa tao ang maghanap ng katuturan, ng saysay, ng meaning. For example, bakit nga ba tumataas ang bilang ng mga apektado ng COVID-19? Bakit maraming namamatay? Bakit maraming nagkakasakit?
Marahil, ito ay masasagot ng science. Maraming factors na sasabihin sa atin. Pero hindi tayo nakokontento dun. Dahil, bilang tao, likas sa atin ang maghanap ng saysay, ng katuturan, ng meaning sa likod ng mga tanong na ito. Kahit nabigyan tayo ng sandamakmak na resulta ng data ng agham, hindi tayo matatahimik, hindi tayo mapapakalma, sapagkat ang nais natin ay katuturan. Yung mga sagot na maapagpatahan sa ating kalooban. Bukod sa pagkamangha, tayo rin ay naghahanap ng katuturan at meaning. Ito ay likas sa tao. Natural ito, kapatid. Kapag nararamdaman mo na kahit nabigyan ka ng mga factual data, hindi ka matahan dahil naukulangan ka. Dahil alam mo na ang nakikita mo at naririnig mo ay hindi pa ang ganap na katotohanan. Darating tayo sa punto na nakakapagod. Na mapapatanong ka na lang, ano ba talaga ang totoo? Sa konteksto natin ngayon, mga kapatid, marami sa atin ang hapong-hapo sa paghahagilap ng katotohanan. Marami sa atin ang nababagabag. Ano ba ang totoo? Sino ang nagsasabi ng totoo? Huwag kang mag-alala, kapatid. Natural yan kung bakit naaapektuhan ang iyong kalooban sapagkat hindi pa natin natatamasa ang katotohanan. Ito ang inclination to the knowledge of truth. Isa ito sa indikasyon na tayo ay tao. Unless you find the truth, you will be restless. Hanggat hindi mo nahanap ang katotohanan, hindi mapapanatag ang kalooban mo. Ito, mga kapatid, ay isa sa magandang katangian ng tao na hindi makikita sa mga hayop. Maaaring they might be worried. They might feel worry. But ours is different. We have our worries due to our quest for truth, for justice, for peace, for concepts that are not scientific, something that is mysterious, supernatural. Mga kapatid, dito na darating yung punto na sa paghahagilap mo ng katotohanan, ang tanging maapagpatahan sa atin, ang tanging maapagpanatag ng ating loob ay ang Diyos, ang ganap na katotohanan. Binigyan tayo ng kapasidad ng Diyos upang matuto, upang maghagilap, maghangad ng katotohanan, upang mahanap natin ang ating landas pabalik sa tunay na katotohanan. Siya, naganap na totoo, katotohanan, veritas. Sinabi nga ni Saint Augustine, "My heart is restless until it rests in you, Lord." Ganon din sa atin. Pero huwag nating hintayin na mamatay tayo para sumapayapa tayo, mga kapatid. Gamitin natin ang ating kakayanan upang matukoy ang katotohanan. Huwag tayong maghintay na bumaba yung katotohanan at sumambulat sa iyo. Sapagkat minsan ang katotohanan ay masakit. Kaya madalas iniiwasan ng marami sa atin. Mas madali na maniwala sa hindi wasto at manahan sa kamangmangan o ignorance. Mga kapatid, ito ang ikalawa sa ating
likas na kinikilingan bilang tao. Yung una, yung ating likas na pagkiling sa mabuti. Ikalawa, yung ating likas na pagkiling sa kaalaman ng katotohanan. Sana itong lesson na ito, kapatid, medyo malawak, maraming hindi pa na natukoy, na-discuss. Pero sana nagdulot ito ng katuturan sa iyo rin. Nasan ka na sa iyong paghahagilap sa katotohanan? O baka nandun ka pa rin sa pananahan sa kamangmangan? At ang pinapairal lang ay ang instinct. Basta naaakain, basta busog, solve. Basta okay ka pa, solve. Kahit na marami ang maiisang tabi, kahit marami ang naapektuhan. Sana mamula tayo sa katotohanan. At sana gamitin natin ang ating kapasidad na malaman ang katotohanan. Kasama ko po kayo sa aking panalangin. Ito po muna mga kapatid. Maraming salamat. Meron pa po tayong pangatlong video pagkatapos nito. Hanggang sa susunod. Paalam.